all addicted to our smartphones. Sometimes we use it more than we sleep. Alright, so this is Tony Lizard once again, and for today we are going to be recording our podcast for today. Yes, ano bang topic natin for today? Kahapon kasi si Joko yung pinag-usapan natin eh. O yun, actually napansin ko nga after posting yung kay Joko. Kala ako na yung pinakahuling nagsalita kay Joko. Meron pa pala. Isang linggo na talaga, no? Sinagad. Yes. Sa bagay, magkakaroon ng ano yun eh. Sa media, ganyan naman talaga. Lalo na pag hot. Sige, sagarin ng articles para syempre sa ratings yan eh. Hoy, yung sa ginawa natin kahapon, ano lang yun hindi, this is not for ratings purposes. Yeah. Ano lang tayo talaga kasi yun yung pinanood ko recently nung kamakailan lang pinanood ko yun yun yung naglilinger sa mind ko, and then nakita ko yung mga responses nila dun sa Golden Globe. So yun lang yung umikot talaga sa mind ko, pero other than that, I don't wanna ride the bandwagon for that thing. Actually, ang gusto kong pag-usapan ngayon is bakit tayo masyadong addict sa ating mga cellphone? Yeah. Okay. Let's be honest. We're all addicted to our smartphones. Sometimes we use it more than we sleep, 'di ba? Yun, actually kaya ako lang naman naisip tong topic na to is because recently lang I was at this restaurant. Maliit lang yung restaurant na yon. Noodle house. Tapos halos magkakatabi na kayong kumakain. Ang nangyari is that, pagkatapos mong umorder, kinuha ko yung cellphone, tapos nag-browse ako. Dun sa other side naman, nung pagtingin ko rin dun sa kabila, hindi ako nag-snoop. Pero pagtingin ko, pagka-order niya rin, wala naman, bigla niya rin kinuha yung cellphone niya, tapos nag-scroll, tapos binaba, tapos after a few minutes, bukas na naman, scroll. Coincidental lang na nakita ko ulit na ginawa niya. Ako rin, ginagawa ko parang, teka, ano ba to? Parang parang addict na tayo sa cellphone na. Alam mo yun, parang, okay, pumunta ako dun sa noodle house para kumain ng masarap na, alam mo yun, nagka-crave ka, na bigla, na okay, yun lang yung nasa mind mo. Pero at the back of your mind, parang, kinukuha mo yung cellphone mo. yun yung parang, parang, uy, bakit kaya? Bakit ganito mga tao ngayon? Parang, na dikit dun sa cellphone, sa gadget nila. Alam mo yun, wala naman talagang walang tumatawag, walang whatever. Gusto mo lang talaga mag-browse ng kung ano-ano, 'di ba? I do admit to myself na ginagawa ko yun once in a while. Although nakakatawa, 'di ba? Parang may desire ka na you need to be in the know. Actually, ito nga yung isa sa mga gusto kong sabihin din is feeling mo knowledgeable ka sa mga nangyayari sa social media and everything. Yan. Buhay na buhay ka. Tapos, pero alam mo yun, once na lumabas ka, parang hindi ka makapagsalita. Alam mo yun, parang minsan feeling mo nagiging introvert ka. Which is actually rampant ngayon ang dami, ang lalakas ng loob magsalita sa ang lalakas mag-comment, ang lalakas parang bidang-bida sa internet. Pero pag nasa labas na, kausapin mo, parang ayaw magsalita, ayaw magkwento. Alam mo yun, wala kang nakukuha sa kanila, wala kang yes, okay, minsan naka-disguise nga yung mga ganun na as parang snob. Pero in reality,
introvert. Crazy, no? Yeah. You Thought Moments with Tony Lizard. Served fresh. Yun lang akong minsan na na parang nababahala. Ano ba to? Parang kontrolado na ba tayo talaga ng mga social media? Or talagang yung desire natin to know everything, di ba? Isa lang naman yung mga masasabi ko dyan. Itong mga big social media companies, actually, di ba, naririnig nyo ngayon, meron silang mga algorithms, tina-track down yung kung ano yung mga interest mo. To the point, di ba, minsan nagkaroon na nga ng issue dyan na pati yung privacy mo, tina-target na nila, just pinapalabas lang nila as parang data collection or whatever na para maganda yung experience natin. Pero for all we know, nakamonitor lahat. Yun nga minsan na nagtataka ako, may sinabi kong isang word and then bigla na lang after a while biglang lumalabas yung mga kunyari nasabi ko lang gusto kong tumingin ng kotse. Yan, parang I want to look at new cars. Aba, pucha, mga ads na lumalabas sa akin panay kotse. Alam mo yun? Tapos yung feed mo minsan may mga suggested na panay kotse. Tapos minsan yung mga backtrack natin, yung mga dati mong hilig, lumalabas. Tapos siguro 10-15% na lang yung lumalabas tungkol sa kaibigan mo. Pero halos lahat parang suggested for you or whatever. Sa Instagram din naman, ganun din. Yung mga lahat ng lumalabas sa'yo, kunyari, once mo lang linike yung yun lagi ang lumalabas sa feed mo. Kaya, I don't know kung talagang pinepuwersa talaga tayo ng, alam mo yun, just to have watch hours. Yan, yung lumaki ang watch hours natin. Actually, nako-correlate ko yan sa the more that we watch, kasi audience tayo Technically, we're audience for that platform. So, the more that we watch, the more na, nabebenta nila yung mga advertisements. Diba? Yan lang naman talaga yon. And then, parang sa sarili naman natin, yung desire natin to know more. And parang na-exploit na rin. Diba? So, I don't know. Hindi ko lang alam kung paano ko, yun. Pero, alam mo yun, minsan kasi kailangan natin talaga magpahinga. Magpahinga from social media, from distractions. Minsan na lang, napapansin ko parang after scrolling napakadami mo i-scroll, what do you get after everything na after mo mag-scroll? Ano natutunan mo? Wala. Parang parang okay, did it help me? Did it make me gain more knowledge? Yes, minsan may mga lumalabas yung mga quotes or yung mga business hacks or business motivation. Yes, okay yun. Pero most of na makikita mo is parang desire. Yeah. Like, okay, bagong bahay, bagong alam mo yung panay flex. And then, ikaw naman, parang you're wanting. Yung parang yun nabibuild up sa'yo. Wanting. And then susundan ng credit card. Yun, diba? Parang, wow! Parang, orchestrated. Grabe. Yun. So, sometimes, we really have to have time for ourselves. Yan. Tawag nga nila dun is digital detox. Yan. Okay. So, ginagawa ko yan when I play yung weekend tennis, or in my case, siguro once in a while, I do walk dito sa village namin. Paikot-ikot lang. Pero hindi ako nakatingin dun sa cellphone. Yeah, nasa pocket ko lang. Naglalakad ako, wandering around. And, sometimes I get this feeling na habang naglalakad ka, you're thinking of what to do, or alam mo yun, parang
hindi naman ako hindi ako naglalakad na para akong siraulo yung naglalakad ka lang na yung mind mo is nag-enjoy ka ng scenery, at the same time your mind is parang thinking of other thoughts na for your improvement, okay, whether it's financial improvement or personal growth or whatever. Ayun, masarap din maglakad once in a while without the distraction of that smartphone. Yeah, actually pag naglalakad ka nga minsan delikado pa nga yung yung cellphone. Ang dami ko nakikita mga ganyan, lalo na yung mga kabataan naglalakad nasa kalye, pedestrian, nakatingin pa sa cellphone. Alam mo yun? mas delikado pa yun kaysa sumakay sa motor, di ba? Di ba sa sa kotse, don't text and drive. So that means iwasan gumamit ng cellphone while driving, di ba? Totoo naman yun. Pero ngayon, siguro we should have don't text while walking or whatever. Ang dami ko nakikita ganun, delikado. Napapakama yung kwento. Yeah, anyways, all I'm saying is give time to yourself. Yeah, have some detox and, get plenty of sun. Go outside and do whatever. It'll make you better.